Good morning po. Okay po. Okay na po, Pastor. Yeah, okay na. Happy Sunday sa lahat. Pwede na tayo mag-start. Good morning muli sa lahat. Okay po. Isang mapagpalang hapon, umaga po pala. Umaga po sa lahat. Makulimlim po kasi parang hapon. So, isang mapagpalang umaga po sa lahat, sa bawat isa. So, napakaganda na ah, inuuna natin ang ating Panginoon. Sabi nga sa Mateo 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, napakaganda na unahin natin ang ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. So, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, Ikaw ay banal at dakila, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming maraming salamat, O God, sa mga ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, in spite, Panginoon, sa mga kabutihan mo sa aming mga buhay, ay nakakagawa pa rin kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi, O God, ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawa, na isip, na salita, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyong harapan, O God. Kami iyong patawarin, Panginoon, sa pamamagitan, O God, ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Linisin mong bawat isa sa amin, O God, upang sa umagang ito, Panginoon, ay maging karapat dapat kami, O God, na lumapit sa iyong banal na luklukan, Panginoon, upang mabigyan ka namin, Panginoon, ng kaluguran, ng kaligayahan sa aming pagpupuri sa iyo, God, sa umagang ito, Lord. Lord, dalayan ko, Panginoon, na sa aming service na ito, Panginoon, via online, O Lord, ay dalayan ko, God, na ikaw ang pumagitna, Father God, at iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang ah, pumasok sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At magkaroon, Panginoon, ng Panginoon, na iisang pagsamba, pagpupuri, Panginoon. Lord, salamat sa lahat-lahat ng ginawa mo, sa proteksyon mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat sa time ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ang inuuna, O God. Lord, this is the day that the Lord that you made, Panginoon. We will rejoice, O God, sa puso at isip namin, Panginoon. Lord, napakabuti mo, O God, at tunay nga na karapat dapat, O God, na ikaw ay bigyan namin ng pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon, at pagdakila sa aming mga buhay, O God. Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas, Panginoon, sa gawain namin na ito, Panginoon, at lahat ng mga gagamitin mo, God, ay pagkalooban mo, Panginoon, ng na fresh anointing, Panginoon, at fresh revelation, O God, at maging daluyan, O God, sila, Panginoon. Daluyan, O God, ng pagpapala sa bawat makikinig at manonood, Panginoon. Lord, salamat, O God, at ikaw may taas at madakila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At salamat, praise the Lord, sa bawat isa. At
dumako na po tayo sa ah, praise and worship to be led by Sister Jonah. Amen po. Hello, habang hinihintay natin yung sounds, good morning sa lahat dyan uli sa inyo. Uh, sa nag-join na huli si Sir Hyde. Nagkaroon lang po ng technical issue. Okay, so at din kay Sister Lolit na good morning dyan, nasa Japan. Morning po sa lahat.
So, nawala ulit sound. Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, it's in you, in you. You are my strength like no other, strength like no other, reaches to me. You are my hope like no other, hope like no other, reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up, unfailing love, stronger than mountains, deeper than oceans, reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up,
Okay, tayo po ay manalangin. Pagpalang umaga sa bawat isa. Lord, nandito kami sa harapan mo. Hindi dahilan ang layo, ang yung distance o oras na kami ay magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, patnubayan mo kami sa lahat ng oras ginagawa namin sa araw-araw, O Lord. Nagpapasalamat kami, O Lord, sa mga nakaraang araw, sa linggo, Panginoon, ng patuloy mong pagpapala sa amin, sa bawat isa sa amin, O Lord. Pagpalain mo nawa ang bawat isa na nagjo-join ngayon, nagzo-zoom in sa live, sa mga tao na nasa iba-ibang lugar. Lord, salamat sa opportunity na we are gathering right now to fellowship you, O Lord, to praise your name, to put your name to the highest, O Lord. Lord, I pray for this morning service, O Lord, na kayo po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom sa bawat isa, O Lord, na ginagamit mo, O Lord, sa oras na ito. Bigyan mo kami, O Lord, ng katalinuhan, ng iyong Holy Spirit, O Lord. Yung puso namin is nakaset, yung mind namin is nakaset to listen into your word, Panginoon. Salamat, O Lord, sa mga ginagamit mo from our senior pastor, Jojo, and to the assistant pastor, Pastor Alex, O Lord, ang mga pamilya nila, Panginoon, at ang pamilya ng bawat isa na nandito, Panginoon, na nagkakaisa, nagpupuri po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, O Lord. Salamat, O Lord, sa strength, sa hope, sa mercy na patuloy mong binibigay sa amin. Sa kalakasan, Panginoon, sa uh, patuloy mong pag-agapay sa amin, sa aming mga kakulangan, Panginoon. Even though, O Lord, hindi pa kami nakakapag face-to-face, we are very thankful, O Lord, because we have given us the opportunity na magkita-kita kaming muli starting sa November 12, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na pagpalain mo ang buong service namin for this morning, Panginoon. Yung salita mo na marireceive namin, Panginoon, through Pastor Alex, ay gamitin namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O Lord. Hindi lang mapakinggan namin, kundi, O Lord, ma-absorb namin, i-apply namin sa buhay namin, O Lord. Lord, nagpapasalamat kaming muli, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pagkakataon na makipag-usap sa iyo, makipag-fellowship sa iyo, O Lord. At salamat sa patuloy mong pag-agapay sa amin. Pinupuri ka namin, O Lord, pinagpapasalamat namin lahat ng mga nagagawa mo at gagawin mo pa sa buhay namin, Panginoon. At patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon, sa iyong malawak na pangunawa, sa iyong wide open arms, Panginoon, na kami ay palagi mong tinatanggap. Kami ay lagi mong minamahal, Panginoon. Lord, binabalik namin ang lahat ng kapurihan, pagdakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat sa Sister Lolet sa panalangin at sa Sister Jonah sa praise and worship. So, dumako na po tayo sa announcement. So, sino po ang may announcement? Pastor Jojo, mayroon po bang
important announcement. Pastor. Paki-share mo na itong mga nasa screen, yung ating mga mag-den. Anyway, sa second, mag-start na tayo ng face-to-face worship, fortnightly. Doon po sa Belong Church. So, sa 16 Poland Road, Glenfield, North Shore. So, pinost ko na rin yung address. And thank you kay Sister Lolit at din kay Sister Teresa sa pag-organize nitong bagong place na to. So, invite po natin ang ating mga kapatid to come and join us. Okay po. Narinig po natin yung announcement. Same time po ba, Pastor? Hapon nito, so 4 to 8 yung ating nakuhang slot dito. So 4 p.m. hanggang 8 p.m. So mag-start siguro tayo dyan ng katulad dati, 5 o'clock. Okay. Okay po, Pastor. Salamat po. So, may bago na po tayong venue for worship. So, nakapost na po doon sa group natin. Doon po sa 16 Poland Road, Glenfield, North Shore, Auckland. So, kita-kita po tayo November 12 po. 5. Same time po sa dati, sa Target. So, 5 p.m. po ang start ng service po natin. So, ang magagamit po sa susunod ay ang presider si Brother Jared Lareta. May pastoral prayer si Sister Miriam Lareta. Yung Bible reader si Brother Israel de la Cruz. Offering Sister Grace Hernandez. At ang praise and worship po ay si Sister Jonah Asi. Ang speaker si ating residence pastor, Pastor Jojo po. So, ang Adult Bible Study, November 4, 7:30 p.m. via Zoom po. At ang Felicity Young Adult Bible Study, Saturday din po, November 4, 7 p.m. via Discord. At yung prayer meeting po natin every second Friday po. So, next Friday po yung prayer meeting po natin. At ipopost po ni Sister Teresa po yung details. So, dadako na po tayo sa sharing and testimony. So, I believe na Habol ko lang, bro. Habol ko lang yung ating ang Christmas party, December 17. So, ang atin pong ang Pastor Alex ang magiging mag-coordinate na sa atin at si Sister Lolit ang in charge doon sa mga gagawin. And gayon din po doon sa ating yung feeding program. Ito naman ay pangungunahan ni Sister Heidi. So, and nandiyan naman si Pastor Alex na siya rin ating kabalikat sa gawain ito. So, pag-pray po natin mga gawain ito, ang success ng mga ito ay maganap na ayon sa kalooban ni Lord. Yan lamang po. Okay, thank you, Brother Nabo. Okay po, Pastor. Praise God po.
So narinig po natin yung mga announcement, yung mga gawain natin, yung feeding program, yung Christmas party. So tuloy-tuloy natin ipanalangin na maging successful ang gawain na ito. At ito po ay para sa ating Panginoon. Lahat ng gawain natin na gagawin ay para sa ating Panginoon. Lahat ito. Amen po. At dadako na po tayo sa sharing and testimonies. So, I believe na lahat po tayo ay pinagpala. So, ako na po yung mauna. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa napakaraming blessings na pinagkaloob niya sa buhay ko, sa aking pamilya. At talagang ibinibigay niya lahat ng pangangailangan namin. Pinagsasapat niya yung kahit ako lang yung kumikita pa sa ngayon, pinagsasapat niya yung mga pangangailangan namin, yung lahat ng mga gagastusin ay pinagkakaloob niya, pinagsasapat niya. So truly na ang ating Diyos ay napakabuti na sa buhay ng bawat isa. So salamat po sa kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay at sa mga panalangin po ninyo. Salamat po. To God be all the glory. So sino po yung ang pinagpala ng Diyos? I-unmute na yun na pong inyong mic para mag-share po kayo. Amen po. Salamat po. In behalf of Pensela, nagpapasalamat kami sa nakaraang birthday ni Hali. Salamat po sa lahat ng nag-join at nag-gather dun sa para ma-witness yung kanyang 18th birthday. Salamat po sa lahat at sa mga greetings po. And also I thank God for yung safe na travel namin from New Zealand to Japan. Okay naman po lahat, and even pagdating namin dito, the weather is maganda. Hindi siya mainit, sobrang mainit pa rin, although magwi-winter na, pero salamat sa ating Panginoon dahil bawat lakad namin, yung weather namin talagang maganda. Binibigay niya yung panahon na nandito kami. And although nakakapagod sa kalalakad, but I thank God nandito kami ngayong umaga at nakikipagpuri sa ating Panginoon through this morning service. Pagpalain nawa ang lahat at binabalik namin ng kapurihan sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ako din po mag-share this morning. Maganda umaga po sa inyong lahat. Sister Nina po ito. Nagpapasalamat po ako at ang family namin ng Villegas sa tulong ng PhilNZ sa aking sister-in-law. So, dun po sa mga hindi nakakaalam, siya po ay nagkaroon ng napakabigat na sakit. Yung brother ko po, she's a widow. My brother passed away. So, talagang kaya gano'n na lang yung aming support din sa kanya, being our eldest brother's wife, no, na namatay na siya. So may anak siyang isa, so dalawa lang sila, and of course part of the family, so talagang kailangan suportahan din namin sila financially in the absence of my brother. So nagpapasalamat kami sa mga tulong na nare-receive namin, provisions, and yung peace of mind din despite na napakabigat ng mga procedures na kailangan niyang i-undergo. So yesterday, she has to undergo a treatment na very urgently kasi she's getting not very good on her condition. So kaya kailangan namin talagang isalba yung treatment na yun yesterday, and it was good. Praise God sa kagalingan ng mga kamay ng mga doktor na humawak sa kanya. And
as part of our unity and agreement pa rin sa pinagpe-pray ng Villegas family ng supernatural healing. So what we are praying for, which we started on last Thursday, is about yung hindi na siya mag-go through ng very, very major surgery, which hindi kami nawawala ng tiwala kay Lord na kaya niyang gawin yun para sa amin. Hindi biro ang cost ng surgery sa Philippines, and napakaganda kasi binigay niya sa amin yung doktor na ang options niya is different ang kanyang mga protocols, so different from the other doctors that we saw, and I think the Lord is really working. So yun, so kaya nagpapasalamat kami. We include her in our prayers, so pinag-pray namin siya last Friday din sa prayer meeting. And yeah, so if you could pray for her as well in my family. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga tulong na in-extend niyo sa aking family. Thank you po. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga din po sa atin lahat, mga kapatid. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil po nung nakaraang Wednesday, Thursday, hindi na po ako nakapasok sa work dahil nga po may karamdaman, ubo, sipon, lagnat, at kaya nga po nung Friday nag-ask po ako ng prayer ni Ate Teresa sa inyo. Kaya po ako nagpapasalamat dahil powerful po ang prayer nyo. Gumaling po ako at napakabuti ni God dahil pinagaling niya ako sa kinabukasan sa Saturday po. So birthday ko po yun. Ako po nagpapasalamat sa lahat na nag-greet ng happy birthday sa akin, at nagpapasalamat ako lalo ni God dahil binigyan niya ako ng panibagong taon sa buhay sa kabila ng mga testimony ko sa buhay. Magmula nung binata pa ako hanggang nagkaasawa, hanggang ngayon ay na-recognize ko yung kabutihan ni God sa akin. Lahat na yun ay galing po sa Kanya hanggang nakarating ako dito sa New Zealand. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ko, at kay God ko lang po nilapit lahat yun. Dahil alam ko po na si God lang po ang dapat lapitan. Ayon nga sa kanyang salita, wala kayong magawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya po, maraming pong salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa buhay ko po at sa buhay natin lahat. At maraming pong salamat po sa mga prayers niyo. Yan na po. God bless. Amen po. Talagang napakabuti ng Diyos sa bawat isa, sa kanyang healing, sa bawat isa, sa pag-provide niya ng mga manggagamot, mga pangangailanganin ng bawat isa. At sa protection niya ay talagang maamis tayo sa kabutihan ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos. At truly na our God is amazing God. And I'm a powerful God. So meron po ba bang hahabol na magbibigay ng kanyang testimony, mga kapatid? So amen po. At dadago na po tayo sa offering, sa pagpapanalangin sa ating offering by Sister Mary Ann Larita po. Tayo po ay manalangin sa ating tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa buong linggong pag-iingat niyo po sa amin, Lord, sa proteksyon na binigay niyo, Lord, at lalong-lalo na po, Lord, sa aming trabaho, Panginoon. Ginabayan niyo po kami, Panginoon. Lord, salamat din po sa paggising niyo po sa amin araw-araw, Panginoon. Napakalaking blessings po nun, Panginoon, para po sa amin, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa pamilya na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord.
At maraming salamat din po, Lord, dahil sinagot niyo po lahat ang aming mga panalangin, Panginoon. Hindi pa po namin hinihiling, Lord, subalit binibigay niyo na po sa amin, Panginoon. Ikaw nga ay tunay na dakila, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga naririto, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, sa iyong pangako, Panginoon, na buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, nilalapit ko rin po, Panginoon, ang aming tithes and offering, Panginoon. Ito ay i-bless niyo po, Panginoon. Ito ay nanggagaling sa iyong mga anak, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, at bukal sa aming pagbibigay, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming tithes and offering, Panginoon, marami pa po kaming taong mga hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon, upang ito ay matulungan namin, Lord. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin at pinapasalamatan sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, praise God sa buhay mo, sis. Salamat sa prayer. So, dadako na po tayo sa a Bible reading by Brother Eric Insela. Amen po. Hello, magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong Bible reading for today po ay galing po sa Lucas chapter 4 verse 1 to 4 po. Ang sabi po rito, ang pagtukso kay Jesus. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito po ang ating Bible verse for today at pinupuri po natin ang ating Panginoong si Kristo. Okay, praise God, Brother Eric, na pagpalain ka ng ating Panginoon sa pagbasa sa kanyang salita. At handa na po natin ang ating puso na handang magpatuwid sa lahat ng maririnig natin na salita ng Panginoon, na puso na handang tanggapin yung mga salita niya, masakit man ito, ay handa yung puso natin at isipan na tanggapin ito upang tayo ay mabago, unti-unting mabago sa kanyang mga salita. So, handa na po natin ang ating sarili sa pakikinig ng kanyang salita, sa paggamit ng ating Panginoon sa kanyang alagad na si Pastor Alex Hernandez. So, binigayin ko na po kay Pastor Alex ang huling party ng ating worship service. To God be all the glory. Magandang umaga po sa lahat po ng pinagpala ng Panginoon sa umaga pong ito. I believe with all my heart that the Lord is here. Hindi lang po siya natin kasama, kundi siya mismo po ay sumasa atin, na kahit saan man po tayo pumunta ay kasama po natin palagi ang ating pong Panginoon. Siguro bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Father God, once again, as we come into your presence, Lord God, we thank you for your goodness, for your love, peace, joy, and protection, Panginoon. We ask that you open our hearts and mind, lalong-lalo na po sa pagtanggap po namin ng iyong salita sa umaga pong ito. Panginoon, itago niyo po ang inyong lingkod, ako po, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw lamang ang makita sa amin pong pakikinig ng iyong salita. And also, Lord God, help us to understand the truth that you want to reveal.
Dalangin namin na tanggalin mo ang anumang distractions or obstacles na maaaring ilagay ng aming kaaway sa aming mga puso at isipan. Father God, we pray that your word will bring comfort and hope to those in difficult situations. We ask for your anointing as we proclaim your word. And thank you, God, sa privilege na may bahagi po ang iyong salita. Salamat po sapagkat naniniwala kami na ang sino makakarinig ng iyong salita sa umaga pong ito ay mapagpapala at magiging buhay po namin ang bawat salitang amin po maririnig sa umaga pong ito. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Pwede po bang pakisabi po sa ating pong mga sarili kahit hindi ko po kayo naririnig, pwede po ba nating sabihin na I love the Word of God? Yan. Kasi alam niyo po, naniniwala po ako na ang sinasabi po ng salita ng Diyos, the tongue has the power of life and death. Napaka makapangyarihan po daw yung mga salitang lumalabas po sa ating po mga labi. Kaya kung yung mga ordinaryo o mga normal na salitang lumalabas po sa ating po mga labi o sa ating po mga bibig ay makapangyarihan, how much more kung ang lalabas po sa ating po mga bibig ay ang salita at mga pangako po ng Diyos sa ating po mga buhay. Katulad po ng narinig po natin po kanina at nabasa sa salita po ng ating pong Panginoon sa Luke chapter 4 verses 1 to 4, makikita po natin po doon ang isang eksena na kung saan ang ating pong Panginoong Yesus ay puspos ng kapangyarihan po ng banal na espiritu po ng panahon pong yon. Siya po ay naandoon po sa ilang na kung saan ay maaaring siya po ay naandun po sa panahon na kung saan siya po ay nagkaroon po ng prayer and fasting. Sabing gano'n ng salita ng Diyos, 40 days na hindi daw po kumain ng ating Panginoon. Kaya kanya pong naranasan at ang kagutuman ng panahon pong yon. At sa pagkakataon pong yon, dahil ang ating pong Panginoon ay mahina physically dahil sa kagutuman, ay nandun ang pagkakataon na kung saan siya po ay tinempt o tinukso po ng ating pong kaaway. At ang sabi po ng ating pong kaaway, kung siya daw po ay anak ng Diyos, ay yung pong bato ay gawin daw po niyang tinapay. But sabi po ng salita po ng ating pong Panginoon, Jesus answered him and saying, sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Dito makikita po natin hanggang sa mga sumunod po ng talata po ng chapter 4 po ng Luke, ay makikita po natin doon yung kung paano po tinukso ng kaaway ang ating pong Panginoon. Pero ang kagandahan po sa ating pong Panginoon ay cool lang po siya, relax lang. Sapagkat ang ginamit po niyang panlaban sa ating pong kaaway ay walang iba kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. Sinasabi po palagi ng Panginoon, it is written, nasa saad sa kasulatan. Dito pinapakita ng Panginoon kung gaano po kahalaga at kaimportante po ang salita po ng ating pong Panginoon. Sapagkat siya man po ay naging halimbawa po upang maipakita sa atin pong lahat na ang salita po niya ay makapangyarihan sa lahat ng panahon ng ating pong buhay. Ngayon pong umaga pong ito, makikita po natin na kaya po sinabi po sa atin ng ating po Panginoon na man shall not live by bread alone but by every word of God, because we cannot live by bread alone, because there is something na makikita po natin, there is something more important than bread, di po ba? And that is the word of God. Yan po yung pag-uusapan po natin ngayon pong umaga pong ito. Okay? So again, nais ko pong basahin po sa inyo ang Luke chapter 4 verse 4. Gusto ko lang pong diinan po ito sa inyo. Ito ay bahagi po ng binasa po kanina sa Luke chapter 4 verses 1 to 4. Sabi po ng verse 4, but Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Praise God for the reading of His word. Ang tanong po sa atin pong lahat ngayon pong umaga pong ito, ganito din po ba ang pagpapahalaga po natin pagdating po sa salita po ng atin pong Diyos? And I hope na patuloy po nating pahalagahan ang salita po ng Diyos sa atin po mga buhay.
Hindi lang po sa every Sunday na nakakarinig po tayo, kundi sa araw-araw po ng buhay po natin. And I think bilang mga anak po ng Diyos or bilang mga mananampalataya, it is our responsibility. Kung sinasabi po natin tayo po ay mga anak po ng Diyos and we want to move forward and grow in our faith, or gusto po nating magkaroon ng malakas na spiritual na pananampalataya, sabihin kailangan po natin ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Dahil po doon, we cannot wait next Sunday to get the word. Di po ba? Sapagkat yung pong word na pinipreach po every Sunday ng ating pong mga pastor, sa totoo lang, isinishare lang po ito sa atin. Ibig sabihin, we need to have our own time with the Lord. Yan. Ang magbasa po ng kanya pong salita. Sapagkat ito po ang magbibigay po sa atin ng spiritual na kalakasan. Okay? So, puntahan po natin ang 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi po ng Word of God, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Praise God. So sabi po ng salita po ng Diyos, just like the posture should be like newborn babies. Na para bang kung titingnan po natin ang isang sanggol, di po ba? Hindi man po sila nakakapagsalita at hindi po natin sila masyadong naiintindihan. Pero maaaring kapag sila nagugutom, ay maaaring sinasabi po nila na sila ay gutom. Umiiyak po yan. Di po ba? Or meron po silang gestures na ginagawa upang ipaalam sa kanya pong magulang na nagugutom po sila. At sa pamamagitan ng pagkain po nila, ay doon makikita po natin na unti-unti lumalaki po ang bata pong ito. Naway patuloy po tayong magkaroon po ng kauhawan at kagutuman when it comes to reading the Word of God. Yan. So, importante po ito. Kaya nga po ang opening kagad po natin ay sabihin po natin sa ating po mga sarili, I love the Word of God. And I hope na talagang mahalin po natin ang salita po ng ating po Panginoon sa ating po mga buhay. Sapagkat sabi po ng Biblia, gaya ng sanggol, sabi ganun, kayo'y manabik sa dalisay na gatas. Di ba? We need to crave. Yun ang pinapakita po ng Word of God dito. Magutom po tayo, manabik po tayo. Di ba? So, when you hear the word crave, ano po ang pumapasok po sa atin pong kaisipan kapag naririnig po natin yung salitang crave? Di ba? Siguro marahil katulad po ninyo, katulad ko, kapag yung naririnig ko po yung salitang crave, ang pumapasok pong palagi sa isip ko ay pagkain. Yan, di po ba? Yung po bang kapag tayo po ay pupunta sa isang restaurant dahil may gusto po tayong kainin, di ba? Nagke-crave po tayo. Alam niyo po ba, kami pong mag-asawa, minsan po ay papunta po kami sa church, pero dahil early po yung amin pong worship service po noon, ang 8 a.m., hindi pa po kami nakakakain, dumaan po kami sa Jollibee. Nakataxi po kami, at pagkatapos ako lang po ang bumaba po sa taxi at ako po yung pumasok po sa loob para bumili po nung chicken na gustong-gusto ko po. Yan. So ang in-order ko po doon po sa counter, sabi ko po ay, Miss, pwede po bang bigyan niyo ako ng Thai part? Kasi yun po ang gusto ko. Sabi po ng counter girl, sabi niya po sa akin, ay sir, mga 15 minutes pa po, 10 to 15 minutes. Sabi ko, willing to wait. Kasi nga dahil nagki-crave po ako dito po sa Thai part na part po ng chicken. Eto na po, nung nakuha ko na po yung order ko, pagpunta ko po at pagbalik ko po sa taxi, ay medyo parang hindi na po maipinta yung mukha ng aking asawa dahil naiinis na po siya dahil ang tagal ko daw po. Ano daw po ang ginawa ko po sa loob. Sabi ko po, ay umorder ako ng chicken. Thai part yung in-order ko. So pinagalitan po niya ako, sabi niya po sa akin, bakit kailangan mamili pa ako ng part ng chicken? Pwede naman kahit na basta mapabilis kami. Alam niyo po, parang medyo naging bata po ako nun, parang nagtampo nga po ako eh. At ang sabi ko po sa misis ko, gusto ko nga Thai part eh, minsan ko nga lang kainin ito eh. Hindi mo pa ako pagbibigyan. So sabi ng wife ko, sige na, pumasok ka na. Yung ganun po na kung saan ay talagang kapag gusto mo yung isang pagkain
ay gusto mo talaga na yun talaga, di ba? Minsan, pag pumupunta po tayo ng restaurant, na feel mo talaga pag upo mo, in order mo kagad yung gusto mong pagkain, sasabihin ng waiter sa'yo, ay sorry po sir, wala po kami ngayon dyan. Parang maiinis ka, na parang gusto mo sabihin na kaya nga kami pumunta dito dahil yun ang gusto namin pagkain. Di ba? Pero wala talaga. Ibig sabihin, we deeply desire. Yun po yun eh. Kaya kapag tinanong ka, ano at saang pagkain ka, nagkikrave. Yan, siguro gumagana na po yung isip ng iba po sa atin dito. Pero it doesn't matter kung ano po yung gusto mo. Ang importante sa'yo, makuha mo o makain mo yung gustong-gusto mong pagkain. Ganun po yun. Di ba ba? So, kaya nga sa umaga po ito, tingnan po natin maigi kung ano po ang nais pong iparating po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanya pong mensahe sa umaga pong ito. Kapag ka nagkikrave po tayo sa isang bagay, what happens? Di ba? Lalo na kapag dahan-dahan mong inilalagay po yung pagkain sa bibig mo. Yan. Siguro yung iba po dito sa atin, hindi pa po tayo nakakapag-breakfast, no? So, yung bang parang pag meron kang gustong-gustong pagkain na kung saan ay gustong-gusto mong malasahan po yung linamnam at kung gaano po kadaming betchin ang nailagay. Ayan. Yung ba, hindi ko po alam kung alam po ng mga kabataan po dito po sa New Zealand ang salitang betchin, pero sa atin po na lumaki po sa Pilipinas, alam po natin yan. Di ba? Pero sa totoo lang, sarap na sarap po tayo doon sa flavor na kung saan ay nais po natin kainin. Di ba? Ano po bang ibig sabihin ng crave? What crave means? Crave means to desire something strongly. To have a very strong feeling or wanting something. Okay? To have an intense desire for. In Tagalog, manabik ng labis. Yung po ang ibig sabihin po ng salitang crave. Di ba? So, kaya nga po, kung titingnan po natin, ang tanong, ipagpapalit mo ba ang anumang bagay sa mundong ito? Di ba? Makuha mo lang yung nais mo. Like newborn babies, crave. Sabi ng salita po ng ating po Panginoon. So bilang mga Kristiyano po, na naandito at nakikinig po sa umaga pong ito, kaya po ba nating sabihin sa umagang ito na hindi mo ipagpapalit ang salita ng Diyos sa kahit na anumang bagay sa mundong ito? Okay? Are you willing to go to a point you would say, I would not trade the word of God for anything in this world? Diba? Why? Bakit po? Bakit po natin pwedeng sabihin ang mga bagay na ito? Sapagkat dahil ito po ay sobrang importante at napakahalaga po para po sa atin. Lalo na po tayong mga anak po ng Diyos. Alam niyo po, nakakalungkot po, marami po mga Kristiyano po sa panahon po na ngayon na masyado na po silang familiar, lalo na po sa mga ginagawa po nila regularly, like going to church. Kumpara nung una, hindi po ba, o bago pa lang po tayong mananampalataya, grabe po yung passion po natin sa pagdalo po sa gawain po ng ating Diyos, di ba? Kaya ako, I believe with all my heart na excited na po tayo magkita-kita face to face this coming November 12 upang magkasama-sama po tayo. Parang nandun po yung passion na muling magkita-kita, di po ba? Kaya lang, marami po mga mananampalataya even sa panahon po natin ngayon, di ba? Na para bang hindi na ganun po yung passion po nila. Maging sa pagsamba, di ba? Noon, grabe po silang mag-worship sa Panginoon. Yung bang parang wala po silang hiya, di ba? All out. Bahala po sila kung ano ang tingin po sa inyo. Ang importante po sa atin, sumasamba po tayo sa isang Diyos na buhay. Hindi po ba? Yung bang parang wala po tayong pinalalampas. Maging sa gawain po ng pananalangin, grabe po yung atin pong apoy. At dahil lagi at madalas po natin ginagawa, kaya lang, dahil ginagawa na, naging regular na, naging familiar na po tayo, sometimes unti-unti nawawala na po yung passion po natin sa gawain po ng Panginoon, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, sa pagsamba po natin sa Panginoon, sa pagbabasa po ng salita po ng ating pong Diyos. Why? Because we have so many reasons sa buhay po natin kung bakit hindi na ganun po yung passion ng karamihan po ng mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Sapagkat ang mga dahilan na po nila ay ang ating po mga pamilya, ang trabaho po natin, gawain sa bahay, kung ano-ano pa, and any relationship, di po ba?
We become so familiar that you lose the passion behind why we're doing it. Bakit po ba natin ginagawa? Ang tanong, kapag nagbubukas po ba tayo ng salita po ng Diyos o ng Biblia, ano pong nakikita po natin? Di ba? What do you see? Ang tanong, ganun pa rin po ba tayo kasabik na magbasa po ng salita po ng Diyos? Is there a craving na hindi po natin ipagpapalit sa anumang bagay ang salita ng Diyos? That's the posture, mga kapatid. We need the Word of God. Sabihin nga po natin sa ating mga sarili, I need the Word of God. Yan. Alam niyo po, may isang kwento po, testimony po ng isang pastor sa church po nila. Meron daw po silang isang young people na kung saan ay very active po sa kanila pong church at napakarami po mga ministry po na kung saan ay sinasalihan po ng young people po na ito. Kapag titingnan mong young people na ito during worship, grabe po yung passion po niya sa pagsamba sa Panginoon. Grabe magtaas ng kamay, grabe sa pag-awit. At part din po siya ng isang discipleship group o small group. After worship service, meron po silang tinatawag po na discipleship group. During small group or discipleship group, meron po sila, may mga naka-ready pong tanong yung kanila pong discipleship group leader. At ang tanong po ng discipleship group leader po nila na ito ay, are you reading the Bible? Diba? Habang pinapaulit-ulit yung tanong, sa bawat isa na naandun po sa grupo po nila, sa small group, ay panay ang kamot sa ulo po nitong young people po na ito. Nung siya na po ang tinanong ng discipleship group leader po na ito, tinanong po siya, are you reading the Bible? Ang sabi po niya, medyo tatawa-tawa po siya at kakamot-kamot po ng ulo. Ang sabi po niya, pasensya na po, ang tagal ko na pong hindi nakakapagbasa ng Bible eh. Then, ang ginawa po ng discipleship group leader po, ini-straight po siya. Straight to the point ng kanyang small group leader with love. At sinabi po sa kanya, sabi niya, bro, I see you worshiping so passionately, but you are not reading the Word of God. Sabi ganon. Let me just tell you the truth. You cannot fake the fire. Sabi po sa kanyang ganon. Yung bang, biruin mo, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Mahal kita, kaya ako sasabihin ito sa iyo. Pero you cannot fake the fire. Hindi mo pwedeng lukohin, di ba? O i-fake yung ating pong paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon. Especially kapag mga frontliners po tayo, we cannot fake passion, di ba? Hindi po ibig sabihin na okay po tayo sa panlabas ay okay din po tayo sa loob. Di ba? Tandaan po natin, hindi po tayo maaaring lumago spiritually because we don't even communicate using the word. Di ba? Kaya, if we want to really grow in God, ang tanong, are we reading the Word of God? Di ba? At sa pagbubukas po ba natin ng salita po ng ating pong Panginoon, ay nagtatanong po ba tayo sa Panginoon at tinatanong po ba natin ng Panginoon, Lord, what do you want to say to me today? Ganun po pala, every time magbubukas po tayo ng salita po ng Diyos, o magdi-devotion, magkakaroon po tayo ng personal devotion sa ating po Panginoon, tanungin palagi natin ang Panginoon, Lord God, ano ang nais mong sabihin sa akin ngayong araw na ito? Di ba? Do we have a regular habit of reading the Word of God? Huwag na po nating sabihin regular. Ang tanong, ilang beses po ba nating binubuksan at binabasa po ang Bible po natin kung may Bible po tayo? Di ba? Ako wala po problema po sa akin. Kung ang mga Bible po natin nasa mga cellphone po natin, ang importante, meron po tayong Word of God na nababasa po natin sa ating po mga buhay. Naalala ko po yung sabi po ng awit na nagsasabing, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Di po ba? Sabi nga, you alone are my heart's desire and I long to worship thee. Kinuha po yung awit po na yan sa Psalm chapter 42 verse 1. Sabi ganoon, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Yun daw po, yung larawan daw po ng isang Kristiyano na laging uhaw para sa Diyos at sa salita po ng ating pong Panginoon. Di ba? Yan po yun.
So, ibig sabihin, we need to have time reading the Bible. That's grave, mga kapatid. Let's read in Isaiah chapter 31 verse 4. Ang sabi po dito. Sabi ganoon, for thus the Lord has spoken to me as a lion roars and a young lion over his prey. When a multitude of shepherds is summoned against him, he will not be afraid of their voice, nor be disturbed by their noise. So the Lord of hosts will come down to fight for Mount Zion and for its hill. Okay, tingnan po natin. Gusto ko pong diinan po ito pong word na roars. Okay? Yung binanggit po dun sa as a lion roars, 'di ba? Kung makikita niyo po yung blue color po na word na roars, yan po yan. Sabi po dito, as a lion roars and a young lion over his prey. Alam niyo po ba, the word roars in Hebrew, ang ibig sabihin po niyan ay haga. Yan. Ibig sabihin po niyan, haga. Haga means to meditate. Yan ang ibig sabihin po niyan. Haga, to roar, is the same Hebrew word that they use when they use the word meditate. To roar means to meditate. So haga is translated as meditate. Yan po ang ibig sabihin po niyan. In Psalm chapter 1 verse 2, ano pong sabi po? But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Yan. Yung pong word na meditate or haga, it's the same word that was used in Psalm chapter 63 verse 6 to 7. Sabi gano'n, when I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. Yan. Ang tanong po sa atin, tingnan po ninyo ito ha, naranasan nyo na po bang kahit nakahiga kayo, ay hindi pa din kayo makatulog? Dahil may mga bagay kayong iniisip o gumugulo sa inyong kaisipan. Di ba? Ibig sabihin, you meditate, you haga. Hindi ka makatulog, you keep on meditating. Kaya, di ba? Kaya para bang kailangan isipin mo ano ang gagawin mo doon sa bagay na iniisip mo. Yung magdamag kang gising, hindi ka makatulog sa kaiisip. You meditate, you haga. Verse 7, because you have been my help, therefore in the shadow of your wings, I will rejoice. When he says, sabing ganon, the lion roars, or the lion roar, ibig sabihin, that's haga. Meditate. Alam niyo po, naalala ko po yung aso po namin sa Pilipinas. Yan. Na sobrang nami-miss na po namin din talaga. Alam niyo, minsan binigyan ko po ito ng buto ng bulalo. Siguro alam niyo po yung bulalo, no? Yung buto po noon. Binigyan ko po siya. Alam niyo po ba, nung binigyan ko po siya ng buto ng bulalo, umabot po ito ng weeks na lagi niya po itong kinakagat ng paulit-ulit at walang maaari pong kumuha po sa kanya na ibang mga aso po. Sapagkat kapag may magtatangka, magagalit po siya. Di ba? At kakagatin niya po ito at ilalayo niya po ito ulit. At everything na kinakagat po niya at kinakain niya po, itong buto po na ito, lagi mong maririnig yung mga panggigigil po niya sa buto. Yung pong roar niya, rar, parang ganun po yun. Di ba? It's the same. Sabi ng Word of God, katulad ng lion na hindi mapigilan sa pagkain sa kanyang nahuhuli para kainin o lapain. That's roar. Parang nanggigigil, parang gustong-gusto. Parang tuloy-tuloy na kinakain hanggang sa lumiit na ng lumiit ang kinakain. Because he is enjoying it. That's haga. That's why the word meditate sometimes is a tame word. Yan po yun eh. Di ba? Because roaring and meditating are two different pictures. Bakit po? It's the same Hebrew word that was used. Di ba? When somebody meditate, katulad ng aso po na hindi mapigil sa pagnguya at pagkain sa buto dahil sarap na sarap po siya. Katulad din po yan kapag pumupunta po tayo ulit sa isang restaurant na hindi buffet. Di po ba? Maybe sa mapasir, gusto po natin na kumakain po sa isang restaurant na buffet, hindi po ba? Pero yung restaurant na iyong napuntahan ay hindi po buffet, kundi plated. Alam niyo po yun, pag umorder ka, ibababa po sa iyo
plate na kung saan na andun po yung pagkain ng order mo na napakamahal, na nagkakahalaga po kung sa pesos po, maaari nagkakahalaga po ito ng mga 1,500 per plate. Di mo ba? O more pa. Why? Ibig sabihin, kaya ka pupunta sa isang restaurant na ganon at ganon kamahal, ibig sabihin there is an agenda. Di ba? It's a very important thing na para sa iyo kaya ka pumunta doon kasi mahal. Di ba? Bihira mo maikukumpara po kapag kakain ka po sa isang turo-turo o sa isang parang karinderya dahil napakamura po noon compared dito po sa plated na kakainan mo. Hindi katulad nung kakainin mo sa isang mamahaling restaurant na hindi basta-basta chef lang ang gumawa. Hindi po ba? Na parang pag steak po yung iyong order, kada hiwa mo po niya ng steak, kada tawag dito, kuha mo ng tinidor at inilagay mo sa iyong bibig, nilalasaan mo pala yan at iniisip mo ang halaga. Para bang isang kagat, 100 pesos na yan. Parang ganun po, no? Ibig sabihin, we know the cost. Siyempre, kung may ka-date ka pa, di ba? Ang gagawin mo sa ka-date mo, hindi mo mamadaliin ang pag-uusap nyo. Di ba? Mag-uusap kayo, parang sasabihin mo sa kanya, dahan-dahan lang ang pag-uusap natin. Parang, how's your day? Parang gusto mo sabihin doon sa ka-date mo na huwag tayo magmadali sa pagkain. Dahan-dahan lang because this is very expensive. Mahal to. Tama po ba? Di po ba? That's haga. Di ba? Alam niyo po, I read the Word of God and it's not fast. Di ba? Dahil kapag minamadali po natin ang pagbabasa ng salita po ng Diyos, baka meron po mga importanteng bagay po tayong makaligtaan. Yan. At kapag na-appreciate daw po natin ang isang bagay, that's unheralded delight. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng salita po ng ating pong Diyos, crave, meditate, enjoying it. Alam niyo, dati po, kapag nagbabasa po ako ng Bible, hanggang basa lang po talaga ako, sa totoo lang. Minsan, ginagawa ko lang po siyang pampatulog kapag hindi po ako makatulog. Di ba? Naalala ko po noon, kapag gusto ko po matulog, o antokin, nagbabasa po ako ng libro. Nagbabasa po ako ng comics. Yan. Pero ngayon, praise the Lord, purihin po ang ating pong Panginoon. Sapagkat alam ko na po ngayon kung anong ibig sabihin po ng salitang meditate. Ibig sabihin, kailangan po nating nguyaing maigi, kaining maigi, intindihing maigi kung ano po ang sinasabi po ng salita po ng ating pong Panginoon. Like a newborn baby's crave what's pure. Di po ba? Pag sinabi pong pure, ang ibig sabihin po ng pure means unadulterated, organic. It's not a substitute. It's the purest milk ang ibig sabihin po ng salitang pure, which is the main source of nourishment for an infant. Di ba? Hindi po galing sa gatas po ng baka, kundi galing sa gatas ng ina. Not powdered, but pure. Kaya, tingnan po ninyo to. As much as I love Christian books, mga kapatid, they're not pure. Kahit pasabihin po natin na sinulat po yun ng kilala po nating author o kilala po nating theologian o sinulat po ng isang sikat at kilalang manunulat, it's not as pure as the Word of God. Kung meron man po tayong higit na kapatid na dapat po natin basahin at kainin, 100% ay yung salita po ng ating pong Panginoon. Sapagkat lahat po ng books na nabibili po natin sa mga Christian bookstore na nababasa po natin, maaaring okay po yan. Wala po problema po tayo dyan. But not because it says it's a Christian and written by a pastor, you eat everything. Kahit pa sinulat ng isang pinakasikat na author ang isang book, hindi pa din po yan pure katulad po ng salita ng ating pong Panginoon. Please don't get me wrong mga kapatid. Okay din po yung mga nababasa po nating mga books. Di ba mga Christian books? Lalo na't alam po natin yan po ay sinulat po ng mga lumalakad ng mga malalalim sa Panginoon. Okay po yan mga kapatid. Ang sinasabi ko lang po, huwag po nating ipagpalit ng higit sa ibang binabasa po natin ang salita po ng Diyos. Go back to the Word of God. Yan po yan. Di ba? Katulad po ng mga Berean people. Ang mga Berean people, every time na nag-speak po,
nagbibigay ng mensahe po si Paul, si Apostle Paul. Ang ginagawa po nila, pag uwi po nila sa bahay, tinitingnan po nilang maigi sa salita ng Diyos kung totoo ba at tama po ba ang mga sinabi po ni Pablo. Hindi po ba? Kagabi po, sa Bible study, nabanggit po ni Pastor Jojo na kung saan ang basis lang daw po niya talaga ay walang iba kundi ang Word of God. Yun po yun eh. Hindi ko po sinasabi na wag na po tayo magbasa ng ibang mga Christian books. Okay din po yan. Kasi maaaring makakatulong po yan sa lakad po natin spiritually. Hindi po ba? Magiging kalakasan din po natin yan. Pero higit po nating bigyan po ng kahalagahan ang salita ng Diyos atin pong buhay. Di ba? Because we try to eat not the pure form of the word, the unadulterated word, but opinions of men. Kaya kailangan po natin maging maingat. Di ba? Sapagkat even po yung mga ibang denomination po ngayon, Bible din po ang ginagamit din po nila at marami din po silang naililigaw. Hindi po ba? Na kung saan meron po tayong kilala ngayon na kung saan ang tinawag po niya ang kanya pong sarili na the appointed son, na andun po yung kingdom po niya sa may Davao. Hindi po ba? So, bigyan ko po kayo ng halimbawa kung bakit importante po na napakahalaga ng salita po ng ating pong Panginoon na bakit kinakailangan mahalin po natin sa ating pong buhay ang salita po ng ating pong Diyos. Narinig niyo na po ba yung salitang, when God closes one door, He opens another? Di ba ba? Nagamit na po ba natin yan? Di ba? Kapag nag-a-advise po tayo o binigyan po tayo ng advice, ako po, ang daming beses ko na po yung nagamit po yan. Yung mga salita pong yan na kung sakaling ang magsara ng pintuan ng ating pong Panginoon, magbubukas siya ng panibago. Malimit, sinasabi po din po yan ng iba, sa totoo lang. Pero to be honest with you, it's not in the Bible. Di ba? Minsan, sa totoo lang, even mga pastors po sa panahon po natin ngayon, it's so easy to say, Jesus quote this, di ba? Or Jesus quoted this, sinabi ng Panginoon, Jesus said this. Minsan kapag nag-a-advise po tayo, sinasabi natin yung salitang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam niyo po, magandang pakinggan. Very spiritual lang po ang dating. But it's not in the Bible, mga kapatid. Sa totoo lang. Yung uulitin ko po, yung word na when God closes one door, He opens another. Ang tanong, saan sa Bible po natin makikita po yung mga ganong salita? Ang isang tanong pa po dyan ay, paano kung hindi magbukas ng panibagong pintuan ng Diyos? Do you quit on your faith? Di ba? Alam niyo po, kung gaano po kalaki at kung paano po natin tinitingnan ang salita ng Diyos, yun po ang atin pong matatanggap. Di po ba? Kaya ang tanong kung sometimes they use religious phrases like this as if it's in the Bible. Pero hindi naman po talaga. Ito po ay sinabi lang po ng mga opinion ng mga tao o mga kilalang tao. Kaya, sabi ng iba sa panahon po natin ngayon, these are tweetable tweets and quotable quotes. Sasabihin pa ng iba, magpakabait ka para maligtas ka. Do good so God would notice you. Sabi din ng iba, God helps those who help themselves. What book is that, mga kapatid? Sabi po ng Bible, kailangan po natin ng tagapagligtas. Why we need a Savior? Sapagkat yung lakas na meron po tayo, mga kapatid, ay kulang kung wala po ang kalakasan na nagmumula sa atin pong Diyos. Saan po natin makikita po yan? Makikita po natin yan sa salita po ng ating pong Panginoon. Di ba? We need the Holy Spirit. We need the power of God. We need the Word of God. Di ba? For us to move forward. Or para tayo po ay maging malakas sa ating pong spiritual na buhay, mga kapatid. Tapos sasabihin po ng iba, ang mga quotes na ito, God helps those who help themselves. Diba? That's why, mga kapatid, kailangan po natin bumalik sa salita po ng Diyos. Go back to the pure word. Alam nyo, nakakalungkot, even mga Christian sa panahon po natin ngayon, complete po sila sa volume po ng kung ano-anong mga libro. Diba? Ng kung ano-anong mga books. Mas na-appreciate po nila ang mga story po sa mga pocket books kumpara po sa Biblia. Diba? So, sa totoo lang, any aspect ng buhay po natin, kung magtatanong ka, makikita po natin ang kasagutan po sa salita po ng ating pong Diyos.
Kaya sa umaga pong ito, bakit po ba mahalaga ang salita po ng Diyos? Di ba? In Psalm chapter 119, verse 105, ang sabi po dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Di ba? Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Praise God. Kaya sa tuwing magbubukas at magbabasa po tayo ng Bible, tanungin po natin ang Panginoon, Lord, ano ang gusto mong sabihin po sa akin ngayon? Sapagkat ang salita po ng Diyos ay kanyang mga pangako po sa atin pong lahat. Pero naniniwala po ako na hindi lang po nais ng Diyos na ang kanya po mga pangako ay maging pangako na lang. Hindi po ba? Nais po ng ating po Panginoon na ito po mga pangako niya pong ito ay nangyayari na po dapat sa atin po mga buhay. Paano mangyayari yon? Diba? Kung hindi po tayo nagbabasa ng salita po ng Diyos, hindi po natin alam kung paano po natin pangahawakan ang salita ng Diyos. Bakit may salita po ng Diyos? Or why do we need the Word of God in our lives, mga kapatid? Upang sa panahon po ng matinding pagsubok at sa panahon ng kahinaan, ang salita po ng Diyos ang atin pong magiging kalakasan. The Word of God will be our strength, mga kapatid. Purihin po ang atin pong Panginoon sa umaga pong ito. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, once again, we thank you, God, for your Word. We acknowledge, Lord God, that your Word is a lamp to our feet and a light to our path. Palalimin mo kami sa iyong salita, Panginoon, that may we grow deeper and closer to you as we learn and study your word, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan, na kung saan ay patuloy na magamit po namin sa araw-araw po ng aming pong buhay, lalo na sa panahon po ng aming pong kahinaan, sa panahon po ng mga pagsubok na dumadating sa ating aming pong mga buhay, Panginoon. Thank you, God, for your word, sapagkat your word is a powerful word na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na sa panahon ng karamdaman, Panginoon, sinasabi ng iyong salita na ikaw ang aming pong dakilang manggagamot, ikaw ang aming kagalingan. Sa panahon ng kakulangan, Panginoon, sabi ng iyong salita, ikaw ang aming pong provision. You are our great provider, Panginoon. Sa panahon ng kahinaan, Panginoon, sabi ng iyong salita, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Thank you, God. Nawa, O Diyos, hindi lang po namin basahin lang ang iyong salita, kundi ito po ay amin pong nguyain at amin pong kaining maigi upang nang sa gayon, Panginoon, ito ay mailagay sa aming pong mga puso at isipan. Sa panahon na kung saan kami po ay nalilito, Panginoon, always renew our mind with your word, Panginoon. Sapagkat ang salita mo, sabi ng salita mo, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang aming pananampalataya, Panginoon, ay lumalago at nagsisimula sa pamamagitan po ng pakikinig po ng iyong salita sa aming po mga buhay. Thank you, God. We give you glory, Lord God, and we give you praise, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Mga kapatid, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Magandang umaga po sa atin pong lahat. We are blessed and favored. Salamat po, Pastor. Salamat, Pastor. Salamat po, God bless. Pastor. God bless, mga God bless po. Bye-bye. The word of God.